And ayun, no, let's continue. So, from being able to sell, no, ngayon, you are probably asking, so sir, may balance na tayo. What do we do? Ganito po yan. Pupunta kayo ng wallets. Okay, to be specific overview. Kasi guys, when you buy crypto, okay, mapupunta yan sa spot. Okay, sa spot ba? Let me check. Or sa fiat. Either. Yan, nasa fiat siya. Fiat, no? Tingnan natin yung definition ng fiat. Fiat means legally, fiat, actually ang fiat is, fiat currency. Let's search that to be specific. Yan yung money talaga. Okay? So usually, like the USD, Euro, Japanese yen, Philippine peso, yun yung fiat. So technically, sa Mexi, by now, kapag kayo ay bumibili as fiat. Ngayon, yung fiat na yan, hindi natin yan basta-basta magagamit sa futures. No? We need to transfer it. Okay? So, yung fiat nyo, you just click transfer or pwede rin dito. Ililipat nyo yan. So, di ba ito, nasa baba yung fiat? Dapat baliktad. Yan. Fiat yung nasa taas. So, anong gagawin natin sa fiat? Ililipat natin siya. Kaso ang problem, ganyan ang ano niya. So, pwede niyang gawin, no? Ganito muna. Fiat to spot. Okay? Fiat to spot. Pero, no? Parang hindi na kayo mahirapan. Punta na kayong futures directly. Kunwari, ito yung money ko, diba, sa futures, $31. Pagpalagay natin na wala pang laman, sige. Iaalisin ko muna. Yan, futures, diba? So, kunwari wala pang laman, ha? Ayan. Simulate natin. Then, ililipat ko lahat sa fiat. Okay? Kunwari, yan. So, ngayon, nandito lahat ng pera ko sa fiat, diba? So, spot 0, sa spot 0, sa futures 0, sa fiat. Remember guys, tatlo lang yan. Okay? So, yung spot, no? Yung spot, ito po is diniscuss ko na yan sa session 1 ng SMC series. Long-term holding yan. Futures, ito yung predicting price movement. Diba? Diniscuss ko din kung paano yung nag-work, ha? And now, si fiat is money. Simplihan natin. Fiat to spot to futures. So, try natin. From fiat, we transfer. Baliktad. I-reverse nyo lang. From fiat to spot. $10. Hindi, $30. I'm going to start, $30 USDT challenge eh. No? From fiat to spot. Ha? Fiat to spot. Okay, nasa spot ko na yan. From spot, I transfer it again to the futures. Ayan, no? Automatic na siya. Spot to futures. Transfer nyo lang lahat. All. 30. All. Now, na nasa futures na siya, okay, meron na tayong balance pang trade. So, once again Once again, review tayo. Okay? Review tayo. So now. After nyan. Wait lang, may tumawag. Okay. So after nyan, spot, futures. After po nyan, ready to trade na tayo. Okay? Ready to trade na tayo. So now, we go sa futures and ito na po yun. USDTM perpetual futures. And ayan, Bitcoin kagad bungad. Diba? And ito po yung balance na nilipat natin. Let's say nakapag-cash in na kayo kung magkano man yung kinash in nyo. Ngayon,
makakalito siya, 'di ba? Sa una, sobrang daming laman, 'di ba? Sobrang dami. And actually sa unang beses ganito niyo siya makikita eh. Yan, ganyan itsura niyan. Daming lalabas, nakakalito, 'di ba? But guys, hindi nyo need na mag-worry for now because i-guide ko naman kayo. Yun yung purpose. So for this second video, ang concept natin is ayun nga, how to put balance sa inyong futures account. Ayan yung futures account natin, ito yun. Meron pa tayong isa, 'di ba? So futures, as you guys could see, napakadami, 'di ba? Pero ito lang po pipindutin nyo talaga, yung una lang. Itong mga to, hindi na, no? Unless you want to trade gold and silver, click mo yan. And yung balance mo, ayun pa din. 30, 'di ba? But yung gold, silver na yan, pwede nyo naman i-search yan dito. So ito, 'di ba? Babat kayo sa kanina sa pinakataas yung sinasabi ko. Ngayon, from here, makikita nyo yung mga info about Bitcoin. If you guys read that, ako hindi ako nagbabasa yan eh. Ito lang, current price ni Bitcoin. Yun lang binabasa ko. Then, pwede kayo lumipat ng gold. Search nyo, gold. Ito, yung unang-una. Okay? At hindi kayo pipili ng USDC BTC USDT. Di ba remember USDT yung gamit natin? So, USDT po tayo ha. So, if you want to search gold, you search gold and you click. Ito, tingnan nyo USDT nakalagay, di ba? Gold, XAUT, USDT perpetual. Yun, click that and ayan, you are trading gold na. Nag-add na sila ng gold sa Mexi eh. Now, this is the price, no? Now, trade. But, ayoko namang i-trade to kasi nga, ingatan ko yan. Diba? Papalagay natin yan. Ngayon, pupunta akong futures and papakita sa inyo kung paano tayo nagpo-futures, paano tayo naglalagay ng mga limit na sinasabi, market. Eto guys, demo trading. We have demo trading. You click demo trading. So, demo tayo. And sa demo, syempre, may fake money. Fake money to guys 50k, fake money. If wala sa inyong money, punta kayo dito sa baba. Claim demo crypto. Ayan. Ang gagawin nyan guys is, bibigyan niya kayo ng, for example, naubos yung money nyo dito na fake. Dito lang, claim demo crypto. Magkaka-fake money kayo. Okay? Ngayon, meron tayong ilang klase ng orders. Meron tayong open, long, open, short. Meron pang close, short, close, long. Ito guys, just a tip. No? Sisimplihan ko lang. Ito yung simple version. Hindi nyo need magpunta sa close. Okay? Open lang tayo lagi. Ganito lang po yan. This is the price. Anong prediction yung mangyayari sa price? Aangat or bababa? Ganon lang. Aangat or bababa? Kayo guys, sa tingin nyo, aangat or bababa? Anong prediction nyo sa dalawa? Ako, hindi ko alam. Ayoko muna mag-technical analysis. But, nanonood naman na kayo, 'di ba? So, ngayon guys, alam nyo ba na hindi kayo makakapaglagay ng mga ganyan dyan? Ito lang yung mga basic lines eh. Pangit to guys, actually. So, in order for you to be able na makapag-drawing dito sa chart nyo sa Mexi, lilipat po kayo dito. Kita nyo ton trading view. So, ngayon, lilipat kayo trading view. And now, pag lumipat kayo sa trading view, guys, actually, what would happen para kayo nasa trading view. Pwede kayong ngayon, nakikita nyo to. If ayaw nyo nung ganyan, double click nyo lang tong area na to. Yung taas wag to double click. Kasi yan yung full screen. Etong chart, double click nyo to. Yun. Para mawala na yung mga nasa ilalim. Ngayon, anong gagawin nyo po? Ito na po. Dito na po kayo mag-decide if ang pipiliin nyo is limit and market. Yan lang po ang titingnan nyo limit and market. Then yung sinasabi nila, ano yung leverage? Ito po yung leverage. Bababaan ko lang Kasi usually guys, for beginners talaga, ang suggested is 100 lang. Or 50 ganon. Don't worry, explain ko yan soon. Ano ba yung leverage na yan?
Pero actually, in-explain ko yung leverage sa SMC part 1 ko. Tinuro ko na din na pag mas mataas ang leverage mo, mas mabilis ka maliliquidate. But depende yun if malaki ang wallet mo. Ngayon, when we say market, eto po guys, we drag this, dinadrag to. Sabihin, 20% nitong 50k ko. Tingnan nyo cost USDT. Sabihin, pag ito, 20% ng 50k ko, yun yung itatalpak ko. Which is magkano? Makikita ko ba yun? Ito yung margin ko. Lalala nyo, doon sa SMC part 1 ko. Ito yung collateral natin. And if i-click ko yung open long, activated na siya. Okay? So, kapag sinabi nating market, mapalong or short man yan, activated kagad. Okay? Sabihin, nakaposition pa na kagad sa market. And ayan, pag bumaba ang market niyan, mawawalan ka ng money. In my case, nawalan kagad ako ng $77. Ito yan, makikita nyo dito. Ayan guys. Ang tawag dito is position. Meron na kayong position sa market. And to be specific, ano yung ginawa nating position? Long position. Makikita nyo siya dito sa baba. Ayan positions. Nakalagay long, BTC. Ito yung position ko. Sabihin, gaano kalaki yung money. Anong price ako nag-entry ng long. Ito yung current price ni Bitcoin. Liquidation price. Ibig sabihin na liquidation, kapag ang price po ng market is nagpunta sa 65k, ako ay mas zero balance. Mawawalan ako ng pera. As in, lahat to damay itong 40k na to, zero yan lahat. Ngayon, the more natataasan ko yung leverage ko, itong liquidation price, mas lalapit. Kasi tingnan nyo ngayon yung price. Ang price ngayon ni Bitcoin is 69k ito. Diba? I mean, dyan ako naglong. If yung price na current niya is bumagsak, by the way, tama yung natin, meron na akong money. Diba? So ngayon, okay, diba? I have this na. Margin ratio, kahit hindi nyo napansinin. Margin, ito po yung collateral natin. Kung magkano yung nilabas natin, okay? So, naglabas tayo ng technically nasa 10k. Yan yung tinatalpak natin ng money. Ngayon, unrealized PNL, ano po ito? Ito yung kikitain nyo. Kunwari, i-click itong flash close. Yun, ito yung kikitain nyo. Meron akong kikitain na $1,100. Okay? Yan ang kikitain ko. $1,100. If, i-close ko na ngayon yan. But, meron tayong realized PNL. So guys, yung dalawang yan, unrealized PNL, sabihin ng PNL, profit and loss. So, depende pa kasi hindi pa alam ni market kung magkaka-profit or loss ka. So, yun yung tinawag niya. Then, realized PNL. Sabihin ng realize, profit and loss pa din, pero sure ball na. So, ibig sabihin, hindi ka pa tapos sa trade mo, alam mo na yung mababawas sa'yo. Okay? Alam mo na kung magkano yung mababawas sa'yo. Mababawasan ka ng $194 after the trade. Bakit? Siyempre, babayaran natin si Mexi kasi nga, nag-trade tayo under sa kanya. You are probably asking, hala sir, ba't sobrang laki ng ibabayad ko kay Mexi? Eh guys, malaki yung talpak natin. 10k yung tinalpak natin. Siyempre, malaki fee natin. So, i-close ko to. Okay, i-close ko to. So, pagka-close ko yan, nawalan tayo ng money kasi nga, talo tayo sa trade. Nakita nyo yun, di ba kanina, red dalawa yan. So, ngayon, paano ko po makikita, sir, yung mga previous trades ko dito sa position history? Ito yan. Okay, sa position history tayo. Ito yung last position ko, di ba? So, itong mga to, mga practice trades lang yan before. Okay, dito sa fake account na to. Like, pinapakita ko din yan. So, ito, i-click nyo lang to. Ayan, kita nyo to. Yan. Yan yung ating napala. Okay. Kasi nga, tingnan natin Okay. So, ito yung nakuha natin. Nung close ko, ito po,
yung nasa unrealized PNL palagi. Yan nasa taas na yan. Unrealized PNL. Yan yun. So, isabihin, actually, talo ako kanina. Kaso, ba't ano nangyari sa trading fee? Ba't nagiging doble? Ito yung realized PNL. Kaso, actually guys, times 2 lagi yan. Kasi po, nagbabayad tayo kay Mexi. We pay the fees. Dalawa. Magbabayad tayo ng opening fee. Tapos, closing fee. So, sabihin, kapag nakakita kayo ng unrealized, isa pa, mag-unrealize ako, and bababaan ko yung talpak ko, $1 lang tatalpak ko. Okay, $1 lang. Open, long. Para lang makita nyo guys na yung fee nyo is hindi malaki pag $1 ang tinalpak nyo. Ito, 0.01 lang. Okay? Yan na yung fee. 0.01, hindi malaki. Kasi baka akala nyo, hala sir, ganyan kalaki yung fee sa market? No. Hindi malaki ang fee sa kay Mexi. Malaki siya if malaki ang tatalpak mo. Pero ito, tingnan nyo, na ganyan nakalit yung fee. Okay? So ngayon, if ang fee ko is $0.01, okay? If ang fee ko is $0.01, that is just for opening it. Di ba nag-click ako ng market? Sisingilin niya pa ako ng second fee, ng same na fee, kapag ka flash close ko na. When we say close, stop na trade na ako. So ito, mikita na ako, Mikita na ako 0.08. Flash close. Oops. Yun. Pupunta ako sa position history. Titignan natin ha, kung magkano yung fee ko. Ayan. Ito po yung ating nakuha. Okay. So, minsan nagta-times 3 siya. But once again, no, ito yung unrealized PNL ko. Yung nakalagay dun sa chart ko, yung 0.0.08. Positive yan. Kanina, di ba? Kaso, nalate ako ng alis. So, naging 0.007. Okay. And then, trading fee. Okay. Magkano trading fee ko? Kanina nga 0.01. Pero kasi approximate lang yon. Ngayon, nagiging times 2 or times 3. Depende. Okay? So, sabi natin times 3 ngayon. So, naging 0.03 yung fee. So, magkano yung total na kinita ko? So, 0.07 na lang to. Minus pa. So, i-minus natin. 0.07 minus 0.03 or 0.35. Sige, like, if isakto natin na. And ito yung makakuha natin. Technically, 0.03. Yan yung final natin na gain. Ngayon, if guys are curious kayo, sir, paano yung ginagawa nila, dads? Yung may percent. Ito, i-click nyo lang to. Itong parang arrow. Yan. Tapos, ito guys, makikita nyo pagka demo trader, pag nakalagay yan demo trading. Tapos, i-screenshot ko na lang yan, ganun. Okay, ini-screenshot na lang yan. And ayan, meron na akong PNL na pang flex kunwari. Okay? That is market. Okay? Ganun po nagwo-work si market. Okay? So, pinakita sa inyo paano nagwo-work yung mga fees na yan, yung unrealized PNL. Diba? Yung realized PNL. Remember, realized PNL. Okay? Realized PNL. Usually, fees. Unrealized PNL, ito yung running profit mo or loss mo. Depende kung lamang ka or talo ka. Lagi pong unrealized PNL, ang formula, minus realized PNL. Laging babawasan yan. Magugulat kayo, may times na magiging positive tong realized PNL. Normal yan. So, sabihin, pagka positive ang realized PNL nyo, edi ma-add yun. But once again, nakadepende yan sa realized PNL kung negative or positive. Okay? So, that is for the market. No? Next video, di-discuss ko yung concept ng limit. Okay? So, once again guys, see you sa next video.